Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang action and thriller movie na pinamagatang Breakout Brothers na ipinalabas noong 2020. Nagsisimula ang pelikula sa Hong Kong sa loob ng isang napakasamang kulungan. Sa panahong iyon, maraming lalaking nag-aaway at nagkakagulo sa loob. Isa sa kanila ay si Chan Ho Ching, at eto ang nakakagulat, mukhang masaya pa siya na nakakulong. Parang iniisip niya na aliwan lang ang kulungan para sa kanya. Gayunpaman, si Chan ay nagsisilbi ng 3 buwang sentensya dahil sa pagnanakaw. Pero teka, mas nagiging nakakawili pa ang mga bagay. Di nagtagal, dumalaw sa kanya ang nanay niya at ang girlfriend niyang si Suet Hee, at talagang napangiti si Chan. Sabik na sabik ang tapat niyang girlfriend na makalaya na siya sa kulungan. Ngayon, punta naman tayo sa isa pang lalaki, si Mac Quintin, na bagong preso sa kulungan. Para sa kanya, parang impyerno ang buhay sa kulungan. Walang biro. Tulad ng normal sa mga bagong preso, binugbog si Mac ng mga kasama niya sa selda. Lumalabas na si Mac ay isang profesional na arkitekto, pero pinagbintangan siya ng sarili niyang best friend sa isang malaking sunog sa gusali na kumitil ng maraming buhay, at si Mac ang naging sospek sa sunog. Kaya ngayon, nakakulong siya habang sinusubukang patunayan ang kanyang pagiging inosente sa korte. Balik sa selda, makikilala natin ang boss ng kulungan, isang lalaking ang pangalan ay Lee Sek Chuan. Isa siyang nakakatakot na lider ng gang at habang buhay na ang sentensya niya dahil nakapatay siya. Hindi nagtagal, dumating ang mga gwardya para awatin ang gulo, kaya dinala silang lahat sa opisina ng head guard na si Warden Tang. Sinabihan sila ng lalaking ito na tigilan ang mga away dahil gusto niyang ma-promote sa trabaho. Ayaw niyang masira ang tsansa niya dahil sa gulo nila. Kinabukasan, nakaupo si Mac sa gilid, malalim ang iniisip. Sawang-sawa na siya sa buhay kulungan, kaya iniisip niyang gumawa ng medyo kabaliwan. Pero bigla na lang lumapit si Chan at ipinakilala ang sarili. Nagbigay si Chan ng ilang payo kung paano mabuhay sa loob ng kulungan na puno ng delikadong mga tao. Ibinunyag din niya ang tungkol sa 2 malaking grupo ng gang na nagpapatakbo sa loob. Ang gang ni Lei, at ang isa pa ay pinamumunuan ng isang lalaking ang pangalan ay Lam Kwok Lang, na mas kilala bilang Big Roller. Tila, kinatatakutan din si Lam tulad ni Lei. Sa mismong araw na iyon, pinalabas si Lam mula sa solitary confinement, at nagtipon ang lahat ng kanyang mga kaibigan para batiin siya. Lumabas na may 20 taon na sentensya si Lam dahil sa maraming pagpatay na ginawa niya noon. Habang siya at ang kanyang asawa ay pauwi mula sa pamimili, inatake sila ng isang grupo ng mga tao. Noong panahong iyon, pinabagsak silang lahat ni Lam ng mag-isa. Ngunit sa kasamaang palad, nasaktan ang kanyang anak sa proseso. Dahil doon, napunta si Lam sa kulungang ito. Isang araw, may malungkot na pangyayari. Dumalaw ang asawa ni Lam sa kulungan upang ibigay ang masaklap na balita na namatay ang kanilang anak na babae sa isang sunog sa gusaling pinagtatrabahuhan ni Lam. Naniniwala ang asawa niya na sinadya ng kaaway nila ang sunog upang gumanti sa kanila. Dahil dito, hindi na sila muling nagkita. Kinailangan na rin niyang tanggapin ang pagkawala ng kanilang anak. Balik sa kulungan, kinausap si Lam ng punong gwardya. Sinabi ng gwardya na tigilan na niya ang gulo kung ayaw niyang bumalik sa solitary confinement. Sa oras na iyon, hindi gaanong nagsalita si Lam pero makikita sa kanyang mukha ang nararamdaman niya. Mukhang pinapanigan ng gwardya si Lei bilang pinuno sa loob. Samantala, may payo si Chan kay Mac. Sabi niya, dapat sumali si Mac sa grupo ni Lam para hindi siya guluhin ng grupo ni Lei. Naisip ni Mac na maganda iyon, kaya pumayag siya. Dinala siya ni Chan upang ipakilala kay Lam sa isang silid. Doon, nakita niya si Lam na nagdarasal para sa kanyang namayapang anak. Pagkalipas ng kaunti, may sinabi rin si Chan. Ipinaalam niya sa lahat na gustong sumali ni Lam sa grupo. Ngunit bigla na lang sinaktan at binugbog ni Lam si Mac. Nakakalito ang lahat, at tila may pinanggagalingang kasaysayan sa pagitan nila. Maging si Chan ay nagulat sa bigla ang pag-atake ni Lam. Wala siyang nagawa kundi panoorin itong mangyari. Sa madaling salita, dumalaw muli ang kasintahan ni Chan. May dala siyang masamang balita. Ang nanay niya ay nasa ospital dahil sobrang bagsak na ang kalagayan ng kanyang kidney. Sabi ng doktor, kailangan ng agarang kidney transplant, at ang tanging paraan ay kung magdo-donate si Chan ng kanyang kidney. Nang marinig ito ni Chan, lumapit siya sa hepe ng mga gwardya para humingi ng pansamantalang pahintulot na makalabas ng kulungan. Kailangan niyang mag-donate ng kidney para mailigtas ang buhay ng kanyang ina.
Pero tumanggi ang hepe, dahil baka maapektuhan daw ang tsansa niyang ma-promote. Gayunpaman, hindi sumuko si Chan. Paulit-ulit siyang nakiusap sa warden na payagan siya. Pero matigas pa rin ang loob nito. Mas inunin niya ang sariling trabaho kaysa sa buhay ng nanay ni Chan. Dahil dito, pinarusahan si Chan. Pinatakbo siya sa paligid ng field bilang parusa sa pagiging mapilit. Habang tumatakbo si Chan, iniisip lang niya ang kanyang ina. Napagdesisyonan niyang kailangang makatakas siya ng kulungan para mailigtas ito. Sinubukan pa niyang umakyat sa may barbed wire malapit sa mga gwardya, pero hinihila siya pabalik bago siya makatakas. Sa kabutihang palad, hindi siya isinumbong ng gwardya sa warden. Habang nandoon siya, nakita ni Chan ang isang gwardyang naglilinis sa isang butas. Doon niya naisip na baka pwedeng makatakas sa pamamagitan ng butas na iyon para matulungan ang kanyang ina. Ngayon, pag-usapan naman natin si Mok. Kawawang tao, patuloy pa rin siyang binubugbog ng grupo ni Lei, at hindi doon natapos. Pinahirapan pa siya muli sa kanyang selda, pati mga kuko niya ay sinaktan. Napakasama ng pagtrato sa kanya, at lalo siyang nawalan ng pag-asa. Dahil dito, naisip ni Mok na magpakamatay. Pero buti na lang, dumating si Chan sa tamang oras para pigilan siya. Pagkatapos nun, humingi si Chan ng tulong kay Mok para magplano ng pagtakas sa kulungan. Nakita kasi ni Chan na may gwardyang pumasok sa isang butas sa labas ng kulungan, at inisip niyang baka may daan palabas doon. Kaya niyaya niya si Mok na sumama sa plano niyang tumakas. Pagkarinig noon, agad pumayag si Mok. Desidido na siyang makaalis sa lugar na iyon at gusto rin niyang gumanti sa mga taong nag-frame up sa kanya. Gamit ang kanyang kakayahan bilang isang arkitekto, sinimulang pag-aralan ni Mok ang sistema ng kulungan para malaman kung paano sila makakatakas. Ang problema, sobrang higpit ng kulungan, may 120 na kamera na nagbabantay sa lahat ng sulok. Mukhang imposibleng makatakas pero hindi sila sumuko. Patuloy na naghanap si Mok ng mga kahinaan. Sa huli, nakahanap siya ng daan na konektado sa imburnal. Ito ang naging plano nila para sa pagtakas. Gumawa rin si Mok ng plano na gamitin ang isang air vent ng bodega. Kontrolado nila ang silid na iyon, at hindi sila makakadaan doon nang hindi makikita. Kaya nadismaya sila at inisip na wala na talagang pag-asa ang kanilang mga plano. Pero para sa kanyang ina, determinado si Chan na makapasok sa workshop room kahit papaano. Maya-maya, binisita si Mok ng isang lalaki na nagngangalang Wing, na siya palang nag-frame up sa kanya kaya siya nakulong. Wala talagang awa si Wing. Sinabihan pa niya si Mok na tanggapin na lang ang parusa niya sa kulungan. At hindi lang iyon, dahil tinatakot pa siya ni Wing na dapat niyang itigil ang pag-apela niya sa korte kung ayaw niyang mas mapahamak sa loob. Pagkatapos, may nangyaring nakakagulat. Lumabas na binayaran pala ni Wing si Lei para pahirapan si Mok sa kulungan, para lang magduse siya. Nang malaman ito, sobrang nagalit si Mok. Binalaan pa niya si Wing na ipapakulong din ito para maranasan ang parehong sakit na nararanasan niya. Nang maglaon, muling kinausap ni Mok si Chan para gumawa ng bagong plano sa pagtakas. May naalala si Chan, isang litrato ng anak ni Lam, at may naisip siyang ideya kung paano ito gagamitin. Nakuha niya ang isang litrato na kamukhang kamukha ng anak ni Lam. Nang ipinakita niya ito kay Lam, sobrang nagulat ang boss at nagtataka kung paano nakuha ni Chan ang litrato ng kanyang anak. Ang totoo, pinakiusapan ni Chan ang kanyang nobya na alamin ang tungkol sa anak ni Lam, na napabalitang patay na. Pero laking gulat, buhay pa pala ang bata at ganap ng dalaga. Niloko lang pala si Lam ng kanyang asawa tungkol sa pagkamatay ng kanilang anak. Sinabi rin ni Chan kay Lam na ikakasal na ang anak niya sa loob ng ilang araw. Si Lam ay nagulat at labis na natuwa nang malaman niyang buhay at maayos pa rin ang kanyang anak na babae. Bilang kapalit, kailangan talaga ni Chan ang tulong ni Lam para makatakas sa pamamagitan ng isang bentilasyon at mailigtas ang kanyang ina. Nang marinig ito ni Lam, naging emosyonal siya dahil miss na niya ang sarili niyang anak. Kaya naman nagpa siya si Lam na sumali sa plano ng pagtakas. Magandang balita ito para kina Chan at Mok dahil ang pagkakaroon ng isang matapang na boss tulad ni Lam sa kanilang panig ay mas magpapadali sa pagtakas mula sa kakilakilabot na kulungang iyon. Pagkatapos, gumawa sila ng plano. Una, dadaan sila sa bentilasyon papunta sa silid ng elektrikal upang patayin ang mga ilaw. Gagamitin ito bilang panggulo sa mga gwardya. Pagkatapos noon, pupunta sila sa admin room at gagamit ng imburnal para makatakas. Sa labas, hihintayin nila si Suet Lee na susundo sa kanila.
Nang maayos na ang lahat ng plano, sinimulan na nila ang kanilang misyon. Nakita si Chan na sinusubukang buksan ang tornilyo ng bentilasyon gamit ang kanyang kamay. Sa kasamaang palad, isa lang ang nagawa niyang buksan. Pero hindi sumuko si Mok. Tinunaw niya ang ilang takip ng bote at gumawa ng improvised na screwdriver. Sa kabutihang palad, gumana ang kanyang ginawang screwdriver at nabuksan nila ang lahat ng kailangang tornilyo. Ngunit habang papasok na sila, bigla nilang narinig na may paparating na opisyal. Labis silang kinabahan. Agad nilang ibinalik ang mga tornilyo sa dating pwesto upang hindi sila maghinala. Pagkaalis ng opisyal, nagdesisyon silang kunin ang susi sa Gate G. Ito ang susi na kailangan nila para makadaan sa admin gate. Ngunit palaging dala ng isang opisyal ang susi na iyon. Kaya nagsimula si Mok na maghalo ng pandikit gamit ang pulbos para makagawa ng duplicate na susi. Plano nilang gamitin ang pandikit na ito upang makakuha ng kopya ng susi. Pero nako, bumalik na naman ang grupo ni Lei para guluhin si Mok. Sa pagkakataong ito, pumagitna na si Lam para ipagtanggol siya. Ginawa pa ni Lam na opisyal na alalay si Mok kaya hindi na siya pwedeng guluhin ng grupo ni Lei. Pagdating ng tanghalian, sinimulan na nilang isagawa ang kanilang plano. Nagkunwari silang aksidenteng nabangga ang isang opisyal. Habang abala ang opisyal, mabilis na ikinabot ni John ang pandikit sa susi ng gwardya na nakasabit sa kanyang bewang. Pero noong oras na yon, masyadong pinigi ni Chan ang pandikit at nasira ang hugis ng susi. Malapit na sana pero biglang pumalpak. Hindi pa rin sila sumuko. Sinubukan nila ulit ang ibang paraan, aksidenteng binangga uli ang opisyal. Sa pagkakataong ito, naging mas tuso si Mok. Sa mukha siya sa damit ng opisyal kaya kinailangang magpunta sa banyo ang opisyal para maglinis. Ito na ang pagkakataon nila. Habang naglilinis ang opisyal, palihim na ikinabot ulit ni Chan ang pandikit sa susi. Sa pagkakataong ito, gumagana ito. Nakagawa pa nga sila ng duplicate na susi. Pagkatapos nito, dumiretso sila sa lagusan ng bentilasyon papunta sa silid ng kuryente. Pero, nako, may problema. May harang na bakal sa daanan, kaya kinailangan nilang bumalik at mag-isip ng bagong plano. Bigla namang dumating ang grupo ni Lei at inatake sila. Nauwi ito sa Rambo sa pagitan ng dalawang grupo. Buti na lang, dumating ang warden at pinigil ang gulo. Dahil dito, lahat ng tauhan ni Lei ay ipinasok sa solitary confinement. Galit na galit si Lei pero wala siyang nagawa sa desisyon ng warden. Pagkatapos noon, ipinatawag ang dalawang pinuno ng gang para ayusin ang gusot. Pero ayaw nilang magkaayos dahil pareho silang mayabang. Nang makita ito ni Mok, ibinunyag niya ang dahilan kung bakit palaging inaaway siya ni Lei. Lumalabas na inutusan pala ni Wing si Lei na pahirapan si Mok para umatras ito sa kanyang apela sa korte. Pero itinanggi ito ni Lei at sinabing hindi totoo. Mukhang muling magkakagulo dahil hindi sila magkasundo sa kapayapaan. Kaya nag-isip ng solusyon ang warden. Napagdesisyonan niyang ayusin ito sa pamamagitan ng isang laban sa pagitan ni Lei at Mok. Pero dahil sugatan si Mok, si Lam ang pumalit at nagsabing siya na lang ang lalaban kay Lei. Sa gulat ng lahat, pumayag si Lei. Dito nagsimula ang matinding laban sa pagitan ng dalawang pinuno ng gang. Nagkasagupaan sila, at nagsuntukan. Napabagsak ni Lei si Lam pero hindi nagtagal ay bumangon din si Lam at ipinagpatuloy ang laban. Sa isang mabilis na galaw, na-block ni Lam ang atake ni Lei at nabali pa niya ang braso nito. Nasaktan si Lei at sumuko, inamin ang pagkatalo. Sa huli, si Lam ang nagwaging panalo. Dinala si Lei sa klinik dahil sa matindi niyang pinsala. Samantala, sina Lam, Chan, at Mok ay inilagay sa solitary confinement. Doon, nag-usap silang tatlo kung ano ang gagawin nila pagkalabas nila. Si Chan naman, gustong-gusto na agad donate ang kanyang kidney para mailigtas ang kanyang ina. Sa kabilang banda, labis na nangungulila si Lam sa kanyang anak. Malakas ang kagustuhan niyang makatakas sa kulungan para makasama ito. Samantalang si Mok, naghihirap dahil ipinahamak siya ng kanyang matalik na kaibigan. Ang gusto lang niya ay makaganti. Habang nag-uusap, napagdesisyonan nilang tatlo ang isang plano. Mananatili si Mok sa kulungan para hindi maging delikado ang pagtakas pero tutulong pa rin siya kina Lam at Chan na makatakas. Kapalit nito, uutusan ni Lam ang kanyang mga tauhan para protektahan si Mok laban sa grupo ni Lei. Sumang-ayon agad si Mok sa plano. Pagkatapos, nag-brainstorm sila kung paano tatanggalin ang mga bakal na humaharang sa daanan sa ventilation system.
Sa kabutihang palad, may nakatagong hakso si Chan sa loob ng isang Biblia para hindi mahalata. Kaya't nagsimula silang tatlo sa trabaho, isa-isa nilang pinutol ang mga bakal. Samantala, nagsimulang maghinala ang punong gwardya tungkol sa plano nilang pagtakas. Ginawa niyang impormante si Lei sa workshop room, pero hindi nagpapatinag ang tatlong magkaibigan. Ipinagpatuloy nila ang pagputol sa mga bakal, ngunit muling nagpakita ang warden para bantayan sila. Nang makita ang warden, nagdesisyon sina Lam at Mac na ilihis ang atensyon nito habang hinihintay si Chan na bumalik. Nagawa nilang pigilan ang warden hanggang sa dumating si Chan. Tinanong ng warden si Lei tungkol kina Lam at sa grupo nito. Kakaiba, sinabi ni Lei na wala naman silang ginagawang kahina-hinala. Hindi naniwala ang warden, kaya pumunta siya sa ventilation room para hanapin si Chan, pero wala siya roon. Pagtingin ng warden sa ibaba, nagulat siya. Nakita niya si Chan na natutulog. Sa banyo, umamin si Lei na alam na niya ang plano ni Lam na tumakas. Gusto rin niyang sumama kasi gusto na rin niyang makalabas sa kulungan. Nang marinig iyon, syempre tumanggi sina Lam at ang iba. Pero may nangyaring nakakagulat, nakuha pala ni Lei ang duplicate key na ginawa nila noon. Binalaan niya sila na itatapon niya ito sa inidoro. Dahil konti na lang ang oras, napilitan silang isama si Lei sa plano. Kaya opisyal na naging parte si Lei ng kanilang pagtakas. Hindi nagtagal, dumating na ang gabi ng pista, at nag-imbita ang warden ng mga importanteng bisita para magdiwang kasama ang mga preso. Samantala, sa labas ng kulungan, handa na si Suot-hee para sunduin sila. Habang abala ang mga gwardya, sinimulan na ng tatlo ang kanilang misyon. Si Mac naman ay nagbabantay sa labas ng kulungan. Pero bigla, nakatanggap ng tip ang punong warden na may binabalak sina Lam at ang mga kaibigan niyang makatakas. Sa madaling sabi, nakarating silang tatlo sa electrical room. Sina Lei at Chan ang pumunta sa switch para patayin ang ilaw. Ngunit imbes na ilaw ang patayin, alarma ang napagana nila. Di nagtagal, dumating agad ang mga gwardya. Nang makita iyon, gumawa ng gulo si Mac kasama ang ibang preso para ilihis ang atensyon ng mga opisyal. Samantala, nakita na sila ng punong warden sa CCTV kaya dali-dali siyang pumunta sa eksena. Balik kay Chan na binubuksan ang gate ng admin room. Naiinip na si Lei at inutusan si Lam na magbantay pero tumanggi si Lam na sumunod sa kanya, lalo't tinalo na niya ito dati. Nagkaroon tuloy ng panibagong konfrontasyon sa pagitan nila. Buti na lang dumating si Mac sa tamang oras at pinalo si Lei mula sa likod. Nakapasok sila sa silid at handa nang tumakas sa imburnal. Pero ang hirap buksan ng takip ng imburnal, at papalapit na rin ang warden. Pagkatapos, nagpasya si Mac na isakripisyo ang sarili at ilihis ang atensyon ng mga gwardya. Nang marinig na sumisigaw si Mac, sinabi ni Chan kay Lam na mauna na sa imburnal, siya na ang bahala sa mga gwardya. Sa huli, si Lam lang ang nakatakas mula sa kulungan. Pagkalabas niya, nilapitan si Lam ng isang opisyal na gwardya pero sa isang iglap ay pinabagsak ito ni Suot-hee. Mabilis na inilayo ni Suot-hee si Lam. Mula roon, dumiretso siya sa kasal ng kanyang anak na babae. Pagdating niya, nagulat ang kanyang asawa sa muling pagkikita nila. Humingi ito ng tawad sa kasinungalingang sinabi niya sa matagal na panahon. Lumalabas na sinabi niya sa kanyang anak na patay na ang ama nito habang nasa kulungan. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Lam ng halo-halong lungkot at pangunawa para sa kanyang asawa. Pinanatili niya ang kanyang sarili upang hindi maabala ang okasyon. Pinatawad niya ang kanyang asawa sa kanyang ginawa, ang layunin lang niya ay mapawi ang pananabik niya sa kanyang pamilya. Paglipas ng ilang sandali, nagsimula na ang seremonya ng kasal. Lubos ang tuwa ni Lam nang makita ang kanyang anak na babae sa entablado. Nagpasalamat ito sa kanyang ina sa pagpapalaki sa kanya, at pati sa kanyang ama, na akala niya ay matagal nang patay. Sa narinig, napuno ng lungkot si Lam at tahimik na lumayo sa okasyon. Habang paupo na ang kanyang anak, napansin nito ang isang platong may emoji na nakangiti. Bigla niyang naisip na dumalunga ang kanyang ama sa kasal at buhay pa pala ito. Samantala, dinala sina Mac at Chan sa ospital para gamutin. Masaya si Chan dahil maaari na niyang maibigay ang kanyang kidney sa kanyang ina. Samantala, bumalik si Lam sa kulungan upang isuko ang sarili. Makalipas ang ilang araw, makikitang masaya si Chan habang unti-unting gumagaling ang kanyang ina. Sa parehong panahon, kontento rin si Lam dahil dinalaw siya ng kanyang asawa at anak sa kulungan.
At sa wakas, nakaganti si Mac kay Wing nang makulong ito sa parehong kulungan. Hindi siya nagdadalawang isip at pinaranas kay Wing ang lahat ng hirap na dinanas niya. Ngayon, isa na si Mac sa mga respetadong preso sa loob. Pero hindi dito nagtatapos ang paghihirap ni Wing, dahil pinahirapan din siya ng grupo ni Lei. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.